Ito, ang Camon 30 5G mga kaparekoy. At isa to sa pinakamurang phone na may quality specs na pwede mong mabili ngayong 2024. Bakit kamo? Dahil sa presyong 10,000 pesos kapag may sale, makakakuha ka lang naman ng phone na mayroong 120Hz AMOLED display, may solid main and selfie camera na ginamitan ng 50MP na Samsung sensors, may 5,000 mAh power of battery, 70 watts fast charging capability, naka IP54 rating, merong dual stereo speaker na naka Dolby Audio, meron na ring bypass charging at higit sa lahat, meron tong chipset na Dimensity 7020. And yes mga kaparekoy, alam ko na hindi ganong kataasan yung performance na kayang ibigay na itong chipset na to, pero meron tayong mga games sa tinest dito na kayang-kaya niyang i-handle. Mamaya pag-uusapan natin yan. Kaya kung interesado na kayo sa device ito, tara, pag-usapan natin. Let's go! Now, skip na natin yung unboxing part dahil for sure napanood yun na yun sa ibang mga tech YouTuber. Ngayon, pag-usapan natin yung pinaka-main reason kung bakit nga ba nabuo ang Camon 30 5G. At papasok yan sa kanyang camera capability. Unahin natin yung kanyang main camera. Sa main camera nito, meron tayo ditong triple camera setup. Unang-una, meron tayo ditong 50MP na main camera at ginamit lang naman dito ang Samsung iCell GN5 sensor ng Samsung na ginagamit sa mga kilala natin na China ROM brands and also mga mid-range level and flagship level phone out there. And for sure mamaya magugulat kayo sa performance ng camera nito. Anyway, meron na rin tayo ditong 2MP depth sensor and AI camera. Pagdating sa kanilang video resolution capability, kaya na ito mag-shoot ng 2K at 30fps and 1080p at 30 and 60fps. Yun nga lang without EIS. So wala tayong stabilization dito. Pagdating naman sa kanyang selfie camera, meron tayo ditong 50 megapixel Samsung JN1 camera na madalas gamitin sa mga ultra-wide camera ng iba't ibang mga phones from mid-range to flagship level. At pagdating sa kanyang video capability, the same lang din po na 2K at 30 and 1080p at 30 and 60 fps and no EIS din. Now, pagdating sa kanyang photo quality kaparekoy ay ang ganda ng mga nakuha natin dito. Lalo na kapag gagamitin natin yung bokeh effect neto dahil same ng Camon 30 Pro 5G, maganda rin kaparekoy yung kanyang edge detection. At pagdating sa kanyang regular photo mga kaparekoy, ang ganda ng kanyang kuha dito. Okay yung shadow, okay yung saturation and tsaka vibrant ng kulay and also yung sharpen ng mismong photo ay nandun. At sa totoo niyan kaparekoy, pinag-compare ko yung camera ng Pro version ng Camon 30 at itong non-Pro niya. At ito yung mga nakuha nating result. Pagdating sa mga sample quality nito mga kaparekoy, masasabi ko na mas maganda yung processing or yung image processing ng ating non-Pro version kaysa sa Pro version. Nakita ko kasi na mas accurate yung color na pinuproduce nito. Unlike sa Pro version na sometimes darken yung kulay, minsan mas brighten, nakadepende sa situation. So medyo iba yung adjustment ng color niya. Pero don't get me wrong, maganda po talaga yung camera ng 30 Pro 5G dahil na-testing ko rin yan. It's just way more better lang talaga yung image processing and color accuracy ng ating non-Pro version based sa output na pinakita ng both devices na to. At para magkaroon kayo ng idea sa ibig kong sabihin, i-comment ninyo dyan sa comment section kapare ko kung ano yung nagustuhan nyo sa A and B photo na to based sa clarity, color, ganda ng image or yung pinaka nagustuhan nyo agad nung unang-una nyong kita. I-comment nyo dyan at mamaya ipapakita ko sa inyo yung sagot kung ano yung camera na ginamit sa both photos na to. Okay? Anyway, pagdating naman sa video capability nito, dito medyo ligwak tayo dahil naka 2K at 30 fps lang to. Unlike sa ating Camon 30 Pro 5G na naka 4K at 60 fps, pero hindi sila same na stabilize dito. However, meron naman tayo ditong built-in stabilization which is yung sa mismong camera na mismo. Yun nga lang, bababa siya sa 1080p at 30 fps once na gagamitin natin siya. Pero mas stabilize na yung kuha natin dito unlike before. Pero kung gusto mong gawing stable talaga kapare ko yung footage mo, dyan papasok yung partner nila which is yung DJI Osmo SE. And to be honest mga kapare ko, isa to sa mga gimbal na nagamit ko na talagang nagustuhan ko pagdating sa kanilang performance. So maganda yung kanyang motion tracking, maganda rin yung kanyang tilt lock which is yung madalas kong ginagamit, and also yung reposition ng portrait and landscape kapare ko, basic na basic yan dito. Pero ang pinaka-importante dyan, okay ba yung kanyang stabilization? Pag gumamit na tayo ng gimbal na kagaya nito, mas magiging stabilized na yung footage natin, kaya mas mai-enjoy natin kapare ko yung 2K at 30 fps dito. And as you can see kapare ko, mas naging stabilized na siya, although hindi pa ganun ka-stabilized talaga dahil medyo kinakailangan mo pa rin maging gentle sa paghawak or paglalakad habang gamit tong gimbal na to para manild mo yung mas smooth and also mas maganda and cinematic look ng video, which is nice pagdating sa part na to. Pagdating naman sa selfie camera nito kaparakoy, the same lang din sila na maganda, pero may mga pagkakataon na lumalamang itong non-Pro version and also yung Camon 30 Pro version. It depends sa situation at also sa scenario or lighting condition ng pagtitake naman ng photo. Ang pinaka nagustuhan ko sa camera capability ng both device na to is yung tinatawag na universal
Universal Tone, which is kung ano yung original color skin tone mo, yun mismo yung ipaprocess niya kapare ko once na nag-take ka dito ng selfie or kaya ng photo. Pero may konting enhancement pa rin ako napapansin pagdating sa kulay ng balat ko, so hindi siya ganun ka-perfect, pero unlike sa ibang mga phones na super tapang ng timpla, way more better pa rin to. Pagdating naman sa video capability nito, okay din naman kapare ko, maganda rin naman yung kanyang napoproduce dito na quality dahil nga naka 2K at 30 FPS. May stabilization mode nga din pala to na 1080p at 30. Yun nga lang medyo cropped yung itsura mo dito. So maganda naman yung napoproduce niyang kulay para sa akin for its price. Anyway, ito yung sagot dun sa quiz na sinabi ko sa inyo kanina. Ano yung sagot niyo? A or B? Comment nyo naman dyan sa ibaba para malaman namin kung saan photo kayo nagandahan, di ba? Anyway, sunod naman natin pag-usapan yung isa pa sa pinakabentahe ng device ito, which is yung kanyang display. Meron lang naman tong 6.78-inch AMOLED display na naka Full HD plus 1080p resolution display. And based on my experience kapare ko, para sa akin, saktong-sakto lang yung kanyang dinidisplay. Maganda siya usually. Okay yung kanyang contrast, sakto lang. Kahit manood ka ng mga HDR video sa YouTube ay okay na okay kapare ko. Wala ka makikitang discrepancy. Ang maganda nga pala dito, naka 100% DCI-P3 color gamut na nga pala to. Dahil yan talaga yung perfect combo para sa mga AMOLED display. At mapapansin natin dito na yung mga bright colors is mas naging brighten, and then yung mga darkish color is mas naging dark and sharp at mas makontrast yung kanilang kulay. Kumbaga yung mga dark is mas dark, yung bright is mas bright. Yun yung kagandahan sa AMOLED na naka DCI-P3 color gamut. Dahil mas enhance yung color dito. And kung usapang video streaming, hindi na din tayo mabibitin dito. Dahil naka wideband L1 na dito sa Netflix, ibig sabihin, makakapanood tayo dito ng mga HD resolution content. Yun nga lang, hindi nito supported ang HDR sa Netflix. Pero supported yan naman sa YouTube. Kaya win-win pa rin. Para naman sa mga gamers out there, meron na tong 360Hz touch sampling rate. Kaya makakakuha din tayo dito ng sakto and also accurate na touch response na makakatulong pagdating sa mga game na madalas nating nilalaro. And mamaya, mas makikita ninyo yung ibig kong sabihin sa gaming task natin. Meron na nga rin palang PMW dimming technology and low blue light certification itong display niya. Kaya pwede sa mga taong medyo babadlagi sa paggamit ng cellphone or kaya madalas gamitin yung device nila kapag matutulog na or kaya sa madilim na kwarto or madilim na sulok. Ewan ko kung anong ginagawa nyo dyan. Basta pwede to sa inyo. Anyway, kung gagamitin mo naman ito sa labas, pwede din dahil meron tong 1300 nits peak of brightness, kaya pwede and visible na visible kahit medyo tirek yung araw. Wag lang itututok sa araw. Nga pala, kapansin-pansin din dito yung pagiging small ng bezels natin sa kanya. However, hindi pa to bezel-less or mukhang bezel-less tingnan, pero maganda pa rin dahil manipis ito tingnan at para sa kanyang presyo, panalo ka pare ko yung pagkakaroon ng manipis na bezel na ito. Moving on, ngayon pag-usapan naman natin yung kanyang gaming capability. Alam naman natin na hindi ganun okay yung chipset na ginamit dito, which is Dimensity 7020 chipset, and binubuo lang naman to ng octa-core CPU na merong max clock speed na 2.2 GHz na naka Cortex A78, and then bagong GPU na unoptimized pa kapare ko, which is yung IMG BMX 8-256, which is talagang hindi pa ganun ka-okay. At pagdating sa Antutu benchmark score na nakuha natin dito, ito lang naman kapare ko. As you can see, nakakuha lang tayo dito ng 400,000 plus and almost G99 level po yan. At pagdating naman sa kanyang thermal throttling test, ito yung nakuha natin sa loob ng 1 oras. Okay naman yung result niya. However, bagsak siya dito sa part na to. Pero makikita natin sa gaming part kung ganyan nga rin ba yung mangyayari. Dahil kagaya nga lagi ng sinasabi ko, expectation setter lang naman itong mga data na to. Ngayon, jump na tayo sa mismong gaming test. Nga pala, meron nga pala tayo ditong gaming booster control na kung saan kinakailangan lang natin mag-swipe left para lumabas to, at pwede natin ditong iset yung performance ng device natin from low or yung power mode niya, equilibrium or balance mode ito, and performance mode, which is yung pinakamataas. Nandito na rin yung quick settings para sa screenshot recording, brightness control, touch sensitivity at kung ano-ano pa. At ang pinaka-useful na feature dito ay yung kanyang bypass charging. Kaya pwede ka dito sa babad ng gaming dahil sa bypass charging. Anyway, proceed tayo sa mismong gameplay. Unahin na muna natin yung Mobile Legends. Sa Mobile Legends, kaya na neto yung super frame rate and ultra graphics. Pagdating sa gaming capability na itong device na to, kayang-kaya niya namang i-handle yung ating Mobile Legends kahit na hindi talaga pang gaming yung kanyang chipset, which is para sa akin, mas maganda pa yung G99 chipset kaysa dito sa chipset na to. Yun nga lang, syempre hindi 5G yung G99. Pagdating sa kanyang gaming capability, okay na okay. FPS wise, okay din dahil naglalaro ng 80 to 90 yung FPS niya. However, kapag merong mga clash o merong mga skill animations, maraming mga nangyayari sa mapa, medyo bumababa to sa 58 FPS, pero biglaan lang naman, ibig sabihin papitik-pitik lang, hindi siya nag-i-stay doon. So, okay na okay pagdating sa Mobile Legends.
So, nag-try nga din pala ako dito ng Genshin Impact. Ang default setting siya dito is low, pero sinetup ko siya kapare ko sa medium at sinetup ko rin sa 60 FPS. So, pagdating sa ganun settings, hindi talaga siya ganun ka-playable dito. Talagang grabe yung FPS drop niya. Kaya after ng 8 to 10 minutes sa paglalaro ko dito mga pare ko, ay nag-decide akong isetup to sa lowest preset settings at 60 FPS. At then dito, nakakuha tayo ng pretty decent FPS. Unlike kanina na nakakuha tayo ng below 24 FPS, talagang malag na yung tingnan. Dito, nakakuha tayo kapare ko ng medyo pretty okay lang naman. Pero bumababa pa rin naman siya sa below 24 FPS, pero mas naging mas okay yung kanyang performance dito. Kung Genshin Impact yung usapan sa device na to, hindi ko siya marirecommend, pero playable siya sa pinaka lowest settings nito. Yun nga lang, meron pa ring FPS drop, hindi nawawala. And then yung sinunod naman natin na game is Firelight 84, and then sinetup ko yung kanyang graphical settings sa HD, and then yung kanyang frame rate kapare ko ay extreme settings. Dahil ito yung pinaka playable settings pagdating sa kanya, dahil na-try ko na siya before. Pagdating sa kanyang gaming capability sa ganitong settings is okay naman kapare ko. Playable naman, kaya niya namang i-handle yung game na to. Dahil yung FPS na nakuha natin dito ay nag-maintain lang naman ng 60 FPS. Yes mga kapare ko. However, kapag meron ng mga laban, may mga clash, may mga barilan, meron ng mga skill effects, yun, bumababa yung kanyang FPS sa 50 or below 50. May pagkakataon na nakita ko tong bumaba ng 30 plus FPS, pero don't worry, pitik lang yon, as in kapag merong nangyari lang na biglaan, pero bumabalik din agad sa 50 to 60 FPS, which is not bad para sa gantong game. Masasabi ko na nasa ganong settings, which is HDR at extreme settings, ay kayang-kayang i-handle ng device na to, itong Firelight 84. What if ilo-lowest pa natin yung graphical settings niya? For sure, mas magiging maganda yung performance ito. Anyway, syempre yung pinaka-last, hindi pwedeng mawala, CODM. At pagdating sa supported settings siya dito, ay kaya niyo yung high graphics and max frame rate. Yun nga lang, pagdating sa kanyang gameplay, kahit na ganun yung kanyang supported settings, ay hindi niya naman nakukuha yung 90 FPS. Pero dahil CODM to, nakakuha pa rin tayo dito ng quiet, good, and also reasonable frame rate, which is nasa 50 to 60 FPS. Pero madalas nag-maintain siya sa 40 to 50 FPS, pero may mga times na pag walang masyado nangyayari, nasa 60 FPS ito kapare ko. Pero playable na playable siya dito. For sure, tataas pa yung FPS na pwede nating makuha dito kapag ni-low graphical settings natin to. Pero for the sake of the video, ito yung sinetup natin. At nakita naman natin na kahit masyadong maraming player na dun sa mapa, ay okay na okay pa rin. Kayang-kaya niyang i-handle. Tsaka hindi na rin masyadong surprising yun dahil CODM yan eh. By the way, ito nga pala yung mga thermal na nakuha natin sa GADA game na tinasting natin. Sa Mobile Legends, nakakuha lang naman tayo dito ng 40 degrees Celsius after ng 1 game. Not bad yan. Malamig-lamig pa yan, kapare koy. Sa Genshin Impact, after ng 20 minutes of playing time, tinapos lang natin yung quest, nakakuha tayo dito ng 38 to 40 degrees Celsius, which is not bad. Malamig-lamig din yan. Sa Firelight 84, naglaro tayo dito ng 2 game magkasunod, at ito yung nakuha nating temperature. Nakakuha lang tayo ng 38 to 40 degree Celsius. Which is hindi na surprising dahil nga naka-HD graphics lang to sa Firelight 84. Sa CODM naman, after ng 2 rounds ng paglalaro, ay nakakuha tayo dito ng 38 to 39 degree Celsius, which is not bad. In-assume si kapare ko, pagdating sa gaming, may ipapalag din naman talaga. Pero kinakailangan nating i-setup sa pinaka lowest or kaya reasonable settings para dun sa mga games na yon, at kaya niya nang i-handle yung mga yon, which is nice, not bad. Anyway, ang nagustuhan ko nga rin pala dito, gaya ng Pro version nito, meron din tong Dolby Audio. And yes, naka-dual stereo speaker yan, at ito yung sample quality. And also, pagdating nga pala sa design nito, is almost the same lang din sila ng Pro version. Nagkaiba lang ng placement sa breathing light and also doon sa mga cameras na nasa loob ng ating camera bomb. But the design, yun pa rin kapare ko. Kung ano yung makukuha mo sa Pro, yun din ang makukuha mo sa non-Pro. Pagdating naman sa battery nito, meron tong 5,000 mAh battery and 70 watts fast charging capability. And to be honest, pagdating sa kanyang usability or kunat, okay to dahil kayang-kaya nito mag-stand out ng isang araw. As in, isang araw na manunood ka lang dito ng YouTube videos or kaya ng Netflix, and also mag-social media browsing. Pagdating sa gaming, light moderate settings lang, kayang-kayang mo na rin gamitin ng isang buong araw. Makuha na talaga yung battery niya, to be honest. Pagdating naman sa pag-charge nito, meron tong 3 types of charging mode. Una, meron tong tinatawag na smart mode or yung balance mode. Pagdating dito, calibrated yung pumapasok na voltage sa battery natin para mapanatili yung mababang temperature sa battery at hindi magkaroon ng problema pagdating sa lifespan nito in the future. Pero yung kanyang charging speed ay hindi ganong kabilisan. Balance lang kapare ko. Next
naman is yung kanyang hyper mode. Mas mabilis na mag-charge dito, magagamit natin yung full capability fast charging support nito. Yun nga lang, mas mabilis tong uminit, same ng mga phone na ginagamit natin na merong fast charging. Next naman is low temp mode. So dito, mas pinaprioritize niya yung health ng battery natin, kaya papanatiliin niya na malamig to habang nag-charge. Yun nga lang, mas mabagal yung charging speed natin dito. Moving on, pagdating naman sa storage nito, meron tong dalawang configuration. Meron tong 8256 and 8512GB. At kung ako yung tatanungin ninyo kung pang video, picture o kaya medyo light moderate gaming, pwede na yung 256GB. Pero kung gagamitin nyo to pang multitasking, medyo need nyo ng malaking storage, lalo na kung gagamitin sa school, 512GB is way more better. Pagdating naman sa software nito, same ng Pro version, nasa high OS 14 which is under ng Android 14. At ang maganda pa dyan, si Tecno mismo nagsabi nito sa Facebook page nila, merong silang support na 3 years para sa Camon 30 series kaparakoy na software update, which is predicted na abot ng Android 16 kaparakoy. By the way, ito po yung other features nito. Meron na tong IP rating which is IP54, which is water and dust resistant. Maganda yan. Meron din tong wet hand touch technology na kung saan kahit basa yung kamay mo, makakapag-navigate ka pa rin dito, unlike sa ibang mga devices na parang merong ghost touch kapag gagamitin mo nang basa yung kamay mo or kaya nabasa yung screen, vice versa. And higit sa lahat, meron pa rin tong breathing light na kung saan nag-i-interact pa rin to once na nag-charge ka, merong incoming calls or kaya gagamitin mo yung Ella AI nila dito. Ngayon mga kaparkoy, pag-usapan naman natin yung final verdict ko dito. Usually, yung kanilang official price is nasa 12,000 pesos, yung kanilang 8256, and yung 8512 naman nila is 13,999 or 14,000 pesos. Pero ang maganda dyan, kapag nagkaroon tayo ng mga monthly sale or kaya makakuha kayo ng voucher kay Lazada, by the way, antay-antay kayo dyan sa Facebook natin, may mga pinamimigay tayong vouchers dyan, talagang bababa po yung presyo nito ng below 10,000 pesos. At kung hindi ako nagkakamali, as of now, habang nare-record ko itong video na to, meron pa rin silang sale mga kaparikoy. So yung pinaka-final opinion ko dito, kung mabibili nyo to ng under 10,000 or 10,000 pesos or kahit mga 10,000 plus, okay na po para sa kanyang specification. Just I said, okay yung kanyang camera capability. Usually, mas maganda pa talaga dito sa ating Pro version. However, sa camera part yan, kasi kung video yung pag-uusapan, ibang usapan na yun mga kaparikoy. Pagdating sa gaming capability, oo, hindi ganun kalakasan yung kanyang chipset, pero kayang-kaya pa rin naman, gaming capable pa rin. Yun nga lang, kinakailangan nating iset up sa pinaka-lowest settings yung mga madalas nating nalalarong game, kagaya ng Genshin Impact and other game. And last, para sa kanyang SRP price, okay pa rin naman yung 12,000 pesos if bibili kayo. Pero kung mabibili nyo nga talaga to sa under 10,000 or 10,000 plus pesos kaparikoy na SRP, para sa akin, okay na po yun para sa specification na makukuha nyo dito. Kasi to be honest, lahat ng meron kay Camon 30 Pro 5G ay nasa device din na to. Yun nga lang, medyo downgrade yung ibang part, pero may mga part na nanalo siya. Yun yung maganda. Anyway, kung meron kayong mga tanong or mga hindi ko nasama sa video na to, comment nyo lang dyan sa ibaba, pag-usapan natin. At kung meron kayong mga suggestion, comment nyo lang din sa ibaba, pag-uusapan natin. Anyway, yun lang. Maraming salamat sa panonood. This is your boy, Parkes TV Tips. Peace out. Let's go.